ay ganda. Gaya po, Pastor. Maraming salamat po, Sis Mini. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Ama naming nasa langit, kami po ang mga nagpapasalamat sa oras na po dahil muli po sa pamamagitan ng iyong salita, kami po ay inyong tuturuan para po kami, Ama, ay lumagok sa aming pananampalataya, lumawak pa ang aming pagkakakilala sa iyo, lumawak pa ang aming kaalaman tungkol sa iyong mga salita na aming pangahawakan. Panginoon, ikaw po, Ama, ang magbukas ng aming puso't isipan na sa iyo po ay lubos po namin maintindihan ang iyong mensahe sa oras na po. Ama, ikaw ang magpapurihan, ikaw ang may taas sa lahat ng aming gagawin. Lahat at ilig namin sa pangalan ni Jesus sa lahat ng sabi na Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at ngayon po, ay ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa panalangin. Pamagat po ay why pray? Bakit kailangan po manalangin? Diba? Why pray? Diba? Ito po, it is my prayer, brothers and sisters, that ma-realize natin after this topic na kung gaano ka-importante ang panalangin at ano ba ang hubungan nito at ang panalangin ay tinuro ng Panginoon na kailangan gawin ng isang bawat mananampalataya who is claiming to be a follower of Jesus Christ. Amen. Diba? Kaya po after this, it is a prayer that prayer will be our priority in the last resort. Amen. Kaya natanong natin sa ating sarili, ang panalangin ba is a priority for me or only last resort? Kung kailan feeling ko wala na akong magawa sa I came up to pray. But after this, I hope, I pray na lahat na tayo ay makikita natin ang kahalagaan ng prayer at maging isa sa mga priority natin. Amen. Una, bakit kailangan natin manalangin? Why pray? Amen. Number one, nating mapag-aralan kung bakit kailangan po natin manalangin these days. Amen. Ang panalangin ay pinili ng Panginoon na paraan nang sa gayon ang mga Kristiyano, amen, ang mga Kristiyano ay makatanggap galing sa Kanya. Prayer is God's appointed way for Christians to receive things from Him. Tingnan natin ha. Sa James chapter 4 verse 2, what does it say there? Okay, you desire but you do not have. So you kill. You covet but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Sabi niya, kayo nagnanais pero hindi nyo ito natatanggap o nakakamta. Kaya handa ka rin pumatay dahil dito, may gusto kayong makuha. Pag hindi ito nangyari, nag-aaway-aaway kayo, hindi nyo nakakamta ng ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi ng tulong. Amen. Humihingi sa Diyos. Amen. Now, I just want everyone to realize this, that God is waiting for you to ask things from Him. Amen. Diba? And always remember, God's provision is a prayer away. Kaya yung mga taong hindi nag-pray, sabi nila, kayo ay nag-aaway-aaway. Yes, Pastor, hindi naman kami nag-aaway-aaway dito sa lupa. Meron naman kami sinusunod dito at yan ang pinaka-iwasan. Yes? Pero ang pinaka-mahirap na kaaway natin, especially when we are in detention, brothers and sisters, ay ang sarili. Especially pag ang mga bagay-bagay ay hindi maayon sa gusto natin. Natin is mga ngayon, marinig mo. Sa mga jails, even when I'm in jail, parang napakahirap mga pagkataya. Pag nakikita mo mga bagay-bagay ay hindi maayon sa'yo, that's why kapag away-away, it's not between you and the other inmates, but it is between you and yourself. Dito mismo, you struggle. Amen. Yung mga thoughts mo nag-aaway-aaway because dahil sa mga nangyayari, but God's word is just a prayer away. Amen.
intention. Ito sa testament the mind. Why we quarrel within ourselves? Yung gusto natin mangyari. Why? Di ba? Hindi maayon ngayon because we do not pray. If you want God to provide for you, then let us start praying. Let prayer a priority in our life because it is God's way in order for us to receive. Amen. Diba? Yung Panginoon maraming paraan para i-provide ang ating pangangailangan. God has many ways to provide what yung ating ninanais. Amen. Diba? And Lord knows what is the desires of your heart. That's why we should also, hindi kailangan for us to voice it out to the Lord. Amen. Ulitin ko, tatalagan ko, God's provision is just a prayer away. Kaya let us ask ourselves, hindi ba ako nakakatanggap? Kaya pala hindi ako nakakatanggap. Hindi pala nangyari yung nais ko. Bakit hindi ko pala hiningi? Hindi naman masamang humingi. Hindi naman masamang voice sa lahat ng ninanais mo sa Panginoon. Kaysa nag-i-struggle ka dyan, nabubulong ka na, hindi ka ba? Yeah, you pray. Because it is God. Sabi ko yan, dapat, because you do not ask, you do not have. Hindi ka nakakatanggap kasi hindi ka humingi. Kaya it is, dapat prayer is priority because it is God's way. It is God's appointed way for Christians to receive things from Him. Amen. Yan yung una natin ma-realize. Amen. After this is my prayer na yung pala na ma-open ang ating mga mata, dumating ang realization natin that prayer is God's appointed way in order for us to, in order for God to provide for us. Amen. Diba? There's nothing impossible. What is impossible to man is not impossible. Nothing possible. Amen. Diba? Kaya sabi ko, ikaw dyan, nag-struggle, is your time. Kung meron mo talagang going sa iyo talagang mag-impose your time and you pray. Kahit nalakupo ka dyan, sa gitna patakbo-takbuhin kung saan niyang iisip mo, keep mo ang mata mo and you pray. Ikaw natin yung mga nanais natin. Amen sa Panginoon. Hindi masama sabihin ng nanais. Especially when you are in a situation that you know that God is the only way for mag-provide yung ninanais mo. Mapaway dalaw ka man, mapawala kang dalaw. But I could testify that if God is with you, kahit wala kang dalaw, God will provide for you. God will provide for you. Next. Amen. Let us open our Bible sa John chapter 16, verse 24. Nung sabihan, until now, you have not asked anything in my name, ask and you will receive and your joy will be complete. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin kayo humihingi sa pamamagitan ng aking pangalan. Kayo ay humiling, kayo ay humingi, at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Yung nagkwada niya ang pansimula na yan until na hanggang ngayon. Ibig sabihin, nasabi na yan dati. Nasabi na ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. At yan din ang sinasabi niya na sa kabila ng itinuturo that you pray, you ask, hindi nakakatanggap dahil hindi dahil pray. Amen? Ito lang matututunan natin dito. Ang panalangin ay para ng Panginoon para malubos ang kanilang kagalakan. The prayer is God's method of providing Christians with the fullness of joy. Kalubos na ng kagalakan, hindi kasiyahan. Kasi pagkasiyahan, magpabaw na salita, mas malalim kung ating intindihin ang kagalakan na sinasabi, the joy. Joy is
is different from happiness. Mas malalim ang joy. Kaya makita natin, until now you have not asked anything in my name. Diba kanina yung sabi sa first na pag we have struggles, dahil hindi tayo hihimik. Kaya when we have struggles, ang kagalakan na nasa sa iyo, ninagna ko nakaaway. But instead, you ask in the, kaya pala pag when we pray, sa bandang huli, sabi ang Allah na ito iniibig namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Because we have to ask in His name. We have to ask the Father sa pamamagitan ng Kanya and now. When we receive, kaya ba hindi nila na-experience yung kagalakan na nasasagot ang kanilang panalangin? Why? Because they do not pray. Diba? Kaya pala, this is one way that the Lord wants us to experience the fullest kagalakan na gusto ng Panginoon na malubos ang ating kagalakan. It is, we feel this when we see that God listens to our prayers. And God answers our prayers. Di ba yung kagalakan na nakikita? Ay, salamat Panginoon. Ito yung hinihingi ko sa lahat. Nakita mo, kahit na medyo alanganin dahil, di ba? Kahit nasa lahat natin, pero pinapailan natin yung faith natin ang we see that God answers. Iba yung kagalakan. No, this is a testimony. Just read lang. When we went to a series of missions. And then I was the one holding the funds. I was saying na parang ko lang yung pamilya. Ay, dali na parang dali tagluan. Sabi ko dali na, but I pray, I'm very good. Parang ko lang itong aming fan na pamasahe ko. But you know, hindi namin kilala, hindi ko nasabi na bigla na lang chat doon sa aming conversation, then you get the money, I will be giving this para sa inyo. Hindi kilala, hindi member ng church, hindi nga kilala ng overseer namin. And then out of the blue, God provides. Amen? Ganyan ang Panginoon. And then nung kagalakan na when I heard that, I was, alam mo mga lalaki, alam sa'yo, pakita ko niya, naiiyak ko ba? I hope, I'm saying, nakaka-amaze ng Panginoon. Amen? And when we see God's work, that's amazing. And gumagawa ang Panginoon ng amazing things. Ang kagalakan natin, iba ang kagalakan na yun. Na nakait na, anong sitwasyon tayo when we see God answers our prayer, ay yung kagalakan natin na lulubos ang kagalakan natin. Kaya mga kapatid, this is an encouragement for us to pray. Then God wants to answer prayers and God wants us to be gusto ng Panginoon na tayo ay nakaka-feel ng kagalakan. Amen. Amen. Diba? Ikatlo po mga kapatid. Let us open our Bibles sa Philippians chapter 4, 6 and 7. Anong sabi po yan? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. Sabi niya, huwag kayong mag-alala ka, huwag kayong mamagabag sa kahit ano. Sa bisat kung sa mga kapatid natin na taga-dera sa Davao. Huwag kayong mag-alala sa anong bagay. Alam niyo sa panahon natin, maraming mga bagay ang nagbibigay ng pagbabagan sa mga tao. Nagbibigay ng pag-aalala sa mga tao. Kaya ang pagkapagabag is normal to everyone. Amen? Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala. Kahit anong bagay, sa pamamagitan ng panalangin, nilapit mo ngayon ng mga yan sa Panginoon. Oo. Na kung saan, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Number 3, prayer. Ang panalangin ay para ng Panginoon para na ibigay ng Panginoon sa atin para tayo ay kanyang palayain. Amen.
Kahit na ikaw ay nasa pitang, pwede kang lumaya. Sa katanong, malaya, malaya. Ayan. Diba? Pwede rin yung palayain. Saan? Sa mga bagay na nagbibigay ng kabag-kabagan sa'yo, nagbibigay ng pag-aalala sa atin. Na, ano sa yun? At pahapalitan ng mga, pag ginawa daw natin ang mga bagay na, when we surrender these things, when we pray about the things na nagbibigay ng pagkabagabag sa atin, kung ginawa nyo ito, in the peace of God, when it transcends our understanding, pag ginawa natin ito, ang kapayapaan na galing sa ating Panginoon, hindi galing sa kung anuman. Marami kasi mga tao ang kapayapaan nila nanggagaling sa pera nila. Maraming tao kasi nanggagaling ang kapayapaan nila sa kung gaano karaming laman ang bigaasan nila. But you know, yung pag nawala nawawala rin ang kapayapaan. But pag galing sa Panginoon ang kapayapaan, ano man, mawala man lahat. Mawala man ang lahat. May kapayapaan. Kaya pala, ang sabi ko lang, anxious, kaya kung namarating na time na challenge, na susubok tayo, nagayin mo ba? Pray, let's pray. By prayer. Amen. Ilapit natin sa Panginoon ang pangalan, sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Kaya kung isang nag-isip ko ang kailangan natin i-overcome, ang sa panahon na tayo nababagaban, kahit ang faith natin minsan, ang faith natin naapektuhan, tumarating sa point na tatamarin na dahil sa bumaba ang faith, nawawalan yung gana, hindi ko gagamitin yung katamaran, nawawala yung gana na magpuri, at isa pa dyan, nawawala yung gana na manalangin. Pati ko sana ang ating iyong mga kapatid, pag tayo ay sa panahon na tayo nababagabag, tayo nag-aalala, puno ka ng pag-alilangan, ito sana yung i-overcome natin yung kawalang gana na manalangin. Salit, ito sana magbibigay sa atin ng gana na mas manalangin. Dahil alam natin sa pamamagitan nito, ito ang binigay. Now we know. Kung sabi niya, now we know. Ngayon, alam mo na. Pero, sabi niya, karoon na kayo balo na ka. Ayan, di ba? Na, this is, prayer is a way of God. Ang panalangin na ibinigay ng Panginoon para sa atin, in order for us na tulungan niya tayo na makalaya. Kung sa Bisaya na patabangan niya kita na makalikawas. Amen? Diba? Na tayo makalaya sa mga bagay na nagbibigay ng pag-aalala sa atin. Kung kaya kung ito, nag-aalala ka sa pwedeng sa sitwasyon ng iyong pamilya sa labas, you pray. Kaya sometimes, di ba marating natin sa dyan, kumakain tayo, we ask ourselves, kumakain ba yung mga mahal natin sa labas? Galit na ganyan, you pray, Lord, provide. Kaya nandito ako, mag-provide mo ng pangangailangan ng aking pamilya. Minsan napapagabag tayo, bakit? Ang tagal nilang tumanaw, tagal na hindi pa rin sila tumanaw. You pray, Lord, bakit? Wala akong sulat na natatanggap. Wala akong malang balita sa kanila. Buti nga ngayon, meron na, ewan ko, pinapayagan na magpa-text ang pangalan, pero sa halin nung panahon namin, walang ganyan. Kaya pag dumalaw yung pastora namin doon, sa pagdawas niya, maraming mga sulat na ibibigay. Nakakot na gano'ng papel. Pastora, pag-kasi mo ngayon, text ito ko. Pakitext na yung mahal namin at pag-ilagal na walang gano'n. Hindi natin alam ang sitwasyon nila, kaya that's why dumarating yung nagpapakapatay, nag-aalala tayo mga. Pero the best way is for you to pray. Yung kaso natin yung parang walang pa, pagkapos sa mga defense lawyer natin, hindi mo lang marating sa mga kausap, nababagabag na tayo. But still we pray. Na kahit anong mangyari, darating ang tayo na magagawa ng paraan ng lawyer, ang ating makasot, makakalagyan na tayo. Amen.
yung lawyer ko nun, sabi niya, yung defense lawyer ko nun, nagawa niya ng parang palaya ng maswa. Sabi niya sa akin, walang attorney na ganyan ang diskarte na ginawa ko. Ganyan ba kayo? Hindi. Kahit na alam niyo sana sabihin na kahit na pang-lawyer natin papatanong tayo, but it is God works kahit sa kanila, God will. Kaya sabi mo, naghanap ang ba, nababaga ba ako sa lawyer ko, parang hindi na akong kinakausap. But you pray for your attorney. Kaya ganyan mo, ano mo ito parang pinagkabalo? This time, panalangin tayo dapat kung ang prayer. Dahil kung nababagagot man kayo sa loob dito sa laya, marami rin mga babae na nagbibigay ng pag-aalala sa mga tao. Minsan nga, kahit kami, alasabi ko, malapit ng bumalik ang Panginoon. Nangyayari ng mga propesya, yung mga pamilya ko, marami pang part ng family ko hindi pa nananampalataya. Ano kaya kung bumalik bigla ang Panginoon? Kumusta kayo mga family ko? Kahit na kayo, ang mga anak ko, mga mahal ko sa buhay. Hindi. I still am praying for them, Lord. Open up their hearts, open up their minds. Lord, malaya mo sila sa mga bagay na umaalipin sa kanila, hindi nila embrace ang salita ng Panginoon at kapituhan. Kaya, that's it. Kaya, kaapat. Yun yan, kamarante tayo ng 14. Hebrews chapter 11 verse 6. Ano sabi yan? And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. Now, what can you say? What can you say? Anong matututunan natin dito mga kapatid? Amen. That when we pray, prayer is a proof that we depend on God. Ang panalangin ay nagpapakita, when we pray, kung tayo nananalangin, nagpapakita na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam nyo, sa mga tao, kaya sa buhay natin, hindi ko malapitan yung tao alam hindi lang tutulungan. Di ba? But when we pray, we show that we put our trust to God. Sabihin mo sa katabi mo, ganito, may magagawa ang Panginoon. Sabihin niyo dyan sa mga katabi nila, may magagawa ang Panginoon, kaya tayo magtiwala sa Kanya. Kapag magitan pala ng prayer natin sa Panginoon, pinapakita natin na nagtitiwala tayo sa Kanya. Sa Kanya, sorry. Kaya pala, isang tao na ang laki ng tiwala sa kanyang sarili na kanyang gawin ng lahat, hindi yan lalapit sa Panginoon. But we know that without God, we can do nothing. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. Ano man ang sitwasyon, mapanasabitan ka man, mapanasalaya ka man, mapanasa Macau ka man, mapanasa kanan lamang kayo. Kung wala tayong magagawa. Kaya when we pray, we acknowledge that God can do. Parang may magagawa ang Panginoon para sa atin. Kaya yan pala, when we pray, we show that we depend on Him, that we trust in Him. Amen. Last na pag-usapan natin is this. 2 Chronicles chapter 7 verse 40. As it says there,
if my people, God's people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Sabi niya, pinakalas, kalima na mapag-aralan natin these days. Prayer is God's chosen method in order for us to help the world. Amen. Ang panalangin ay binigay ng Panginoon sa tao na sa gayon tayo ay makatulong sa sanlibutan. It is only through prayers that we can help right now at this situation outside. Amen. If my people who are called by my name, who are these people? Who are these people who are called by God's name nowadays? Who is your God? Who is my God? Who is the God of Abraham? Who is the God of Jacob? It is Jesus. That's why we are called Christians. We are called by God's name. We are called as Christians. And I will humble ourselves and praise in my face. Then I will hear from heaven. Anong papakinggan ng Panginoon kung ang mga Kristohanon? So, yung mga Kristiyano ay hindi mananalangin. Sino asa natin ang mananalangin para sa ating sanlibutan? Asahan ba natin ang mga ibang mga kanya? Hindi tayo na. Kaya tayo mga nasa pilitan, may naitutulong pa rin tayo, may disco prayer. Ganun the situation of wala namin. Walang unity. Mga lahat naman ng mundo, everyone has their own agendas, everyone has their own. Kaya minsan, hindi narinig ko na nununta kung ano kasi holy praise negativity. But what I suggest that the Lord is reminding you should praise your own. You should pray for the Philippines, you should pray for the Congress, you should pray for the Senate, you should pray for the ano man, because it is, I think the situation is maybe marami but instead of commenting, thank you very much, sana may tutulong sa akin ng mga, thank you, instead of commenting about these things, we pray, manalangin tayo, in order for the healing sa ating land, forgiveness sa mga nandiyan na magkakaaway-away. So, kanya, this is God's way. Itong parang na ibinigay sa atin para tayo makatulong. Nasaan ka man sa kamalupalo na hindi, we can still help on the Philippines. I pray you. Kaya mga kapatid, I hope that this topic, I pray that this topic will open up our hearts and minds and eyes to see how prayer is very important sa buhay ng bawat isa. Na pagkatapos nito, prayer is not only the last resort, but prayer is the priority sa atin. Diba? Hindi na rest is life. Prayer is life ng mga kapatid. Amen. God bless and let us pray. Father in heaven, thank you for this topic, for the lesson na inyo pong binigay sa amin. Opening our realization that prayer must be a priority in everyone's life. Father, teach us sa pamamagitan po ng inyong Holy Spirit to teach us on how to pray, what to pray, Lord. And through this, Panginoon, makikita po namin yung pagsagot sa aming mga panalangin na lumago pa ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. And ang confidence namin when it comes to prayer, Lord, lumaki pa. Salamat, Panginoon, sa privilege na binigay mo sa bawat isa sa amin, giving us this way, this prayer, Lord God, na para kami lumapit sa iyo. Maraming
Maraming salamat